So for today's vlog, pupunta kami sa part ng Angono from Taytay Rizal. Siguro mga 15 minutes lang papunta dito. Pero hindi talaga ito ang lugar na aming dapat pupuntahan. So dahil malapit lang ito sa target place namin na may pupuntahan kami dahil naghahanap nga ako ng maupahan. So pumunta kami dito. So ngayon ay nasa gasoline station kami nito at papapunta nga kami nito ng Angono at kung makikita nyo ay maulan, makulimlim at talagang kakatapos lang ng malakas na ulan at syempre 'di ba? Hindi namin akalain na aabutin pa rin talaga kami ng ulan sa aming pupuntahan at syempre wala na din naman kaming choice kundi ang harapin ang ulan, charot, harapin ang ulan. So, panoorin niyo po ang ating video dahil ito ay ang full video ng aming travel vlog ng aking anak with Mr. John, yung aming tour guide na nawawala dahil ang bilis-bilis niya ngang magpatakbo. So, ito na yung ating video. So, dito ay nasa tindahan pa lang ito ni nanay at kung nakikita nyo, ang lakas-lakas talaga ng buhos ng ulan. At syempre, aantayin muna namin yan na tumila ang ulan bago namin puntahan ang aming lugar. Wow, may lovebirds pang dumaan. So, ayan, pagkatapos neto ay syempre magbabiyahe na kami papunta doon sa Harmony Homes. Pero syempre, nag-shortcut kami dito sa tinatawag nila, isa tong subdivision din malapit sa amin. So, lagpas lang ito siya ng mga factory ng mga gamot dito sa bandang Taytay. So, ano to parang San Lorenzo subdivision. Ay no, San Hillcrest, parang ganon. Tapos dito kami dumaan kasi para hindi traffic at ang lusot namin nito, 'di ba, didiretsuhin namin tong kalye na 'yan. So, paglabas namin dyan ay highway na. Tapos, may dyan yung McDonald's. Tapos, mayroong mga kainan, gasoline station, KFC, Shell. So, susundan lang namin yung nakakulay red na yon na naka-blue helmet. Yung angkas na yon dahil mayroon siyang pinakita sa amin na bahay na third floor. Tapos, mayroong kadikit doon na bungalow style. So, dahil syempre, 'di ba, sa mga picture naman ay okay yung bahay. So, syempre, ang gusto kong makita yung place kung safe sa amin at lalo na sa asawa ko na medyo may edad na. So, mas pinabuti ko talagang puntahan yun at makita mismo ng dalawang mata ko ang area kasi syempre, mahirap naman mag-compromise sa tao na hindi ka sure sa decision mo. So, at least mabibisita muna namin, mabiview muna namin. At syempre doon ako maka-decide kung pwede ba yun sa amin o hindi kasi hindi ko pwedeng ilagay sa alanganin ang aming safety lalo na sa asawa ko nga. Sa amin talaga kaya naming tumira kahit sa saang lugar. Kaso lang syempre dahil medyo sabi ko sa inyo medyo may edad na yung aking asawa at ayoko naman na alam mo yun, pahirapan siya. Siyempre, dadating din ako sa araw na magkakaedad ako at ayaw ko rin gawin nila sa akin ang ginawa ko sa kanya. Yung sinasabi pa na kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. Kaya gusto ko mas sure or mas secure ang kanyang safety. Siyempre, ayaw ko din naman may masabi yung mga family niya doon na ganon. Kaya, kahit talaga walang maniniwala kapag isa kang Pinay na nakapag-asawa ka ng foreigner, walang maniniwala na wala kang sariling bahay. Correct po yan. Kasi sa amin kasing sitwasyon, hindi naman kasi mapera yung nakuha ko kaya nagre-rent lang kami ngayon. So yung iba gusto din nila akong kumuha ng rent to own. Ang iba naman gusto nila bumili na ako ng lupa, gusto nila magpatayo na ako ng bahay. So syempre, pera nga 'di ba? Pag wala kang pera, hindi ka makakapag-move. Buti sana ko yung pamilya mo is may kaya din. Kaya ayun. At saka hindi talaga uso ngayon ang
sarili mong problema, ipapaproblema mo sa iba dahil siyempre nag-asawa ka, ibig sabihin alam mo yung desisyon mo. Mahirap man yan o hindi, kailangan harapin mo. Kaya lagi ko talagang sinasabi sa mga anak ko, mag-aral kayo habang kaya pa, kasi ayoko matulad kayo sa akin na ganun mahirap maghanap ng trabaho dahil hindi naka 4 years college. So ayan, nandito na nga kami sa highway at naligaw nga kami kasi inisip namin yung Shell, banda pa doon. So, ang Shell pala nandito sa kabila. So, bumalik kami at ang aming tour guide, nakita namin siya dyan. Nagme-message siguro siya sa akin dyan. Kaso lang, wala nga akong data at wala akong load. So, buti na lang yung anak ko ay mayroon siyang wifi. So, nag-hotspot ako para mabuksan kung nasaan na nga balabanda kami. Kasi hindi niya nga binibigay sa amin yung exact address. Kasi nga, siyempre, privacy nila yon. So, ito, napalusong na kami neto. Alam nyo ba, naligaw na naman kami dito. Pangalawang ligaw namin na pumasok kami dun sa Maldiva Heights ba yun? Natatakot ako doon kasi grabe ang palusong talaga, ang tarik-tarik talaga ng kalsada. So, dito nga, matarik nga to eh. Habang nagpapatakbo yung anak ko, sabi ko, dahan-dahan lang. Kinakabahan ako kasi kala nyo lang yan mababaw, pero patirik yan. Tapos, alam nyo, maulan. Siyempre, ayoko naman madisgrasya kami. Kaya sabi ko sa anak ko, mag-neutral ka lang. Tapos, sabi ko, magpreno ka. Sabi ko, ganun-ganun. Kasi, alam mo, mahirap yung biyahe na ganito. So, hindi naman talaga namin nakalain na ganito yung daan papunta doon. Kasi first time ko din pumunta dito. Sabi nga ng anak ko, dapat sinabi niya na lang na kapihingahan yung puntahan natin para doon na lang tayo nakita. So, hindi ko din naman naalala na ganun yung sa akin. Kasi sabi ko nga, mas maganda kasi na mag-rides ako kasama ng anak ko. Kasi sabi ko, mas gusto talaga namin makita. Siyempre gusto ko lagi kapag may mga pinupuntahan ako, gusto ko ng witness. Yun, gusto ko ng witness. Kasi 'di ba mas maganda kasi yung hindi lang nanggaling sa'yo yung isang opinion, ng isang point of view. Siyempre, mayroon ding nakakita ng iba. Kasi lang, siyempre, sasabihin nila, baka naggagawa-gawa ka lang ng salita, ganon-ganon. Tapos, hindi naman pala totoo. Kaya, mas gusto ko talaga na maliban sa akin, makita din ng anak ko yung lugar na yon. So, ayan, nandito nga kami ano ba tong sawag na ito? Manila East ba to? Hindi ba to? Parang, basta dito daw. So, naligaw pa nga kami doon sa una. So, nandito yung aming tour guide. Ang bilis niya talaga kasi magpatakbo. Bigla lang siyang nawawala. So, ayan, yung tour guide namin na mabilis mawala. So, ito siya kasi nga yung kanyang gamit is matic. So, aakyat kami dyan. Kaya nga sabi ng anak ko, kapihingahan lang pala to ate. Dapat sinabi niya na lang nung ganun-ganon. So, ayan, pumunta kami dyan. Tapos, siyempre, maganda pa ditong area kasi hindi pa crowded. Tapos, may 2 bahay lang dito na nakatayo. For sure talaga, expensive na naman ang mga lupa dito dahil syempre may hotspot sa taas. Ganun naman talaga. Kapag mayroon talagang mga tourist spot, charot, na nabubulol na naman ako. May mga tourist spot talaga, automatic yan, magmamahal talaga yung mga lupain dyan sa tabi. So, ito nga pala yung yung bago ka pumunta ng hangihan, ano ba yun? Basta hingahan daw yun, nabubulol ako sa So, papasok kami dito sa isang, may gate dyan eh. So, we are entering on Villa Angelina Heights, ayan. Tapos, sinanong kami ng guard kung kasama daw na ba namin yung isa. Sabi niya, oo, kasama. So, tutumbukin namin. Pag tinumbok mo yan na yung kapihan sa bundok, kapihingahan, yan. So, liliko kami dito sa kabilang side, dito sa right side, at andito ay si Harmony Homes Subdivision. So, pupunta kami dyan dahil nandito pala yung bahay ng kanyang kapatid na gusto niyang ipakita sa amin. Sabi niya nga, nakasangla daw yun ng 100,000, pero binibenta daw yun ng 1 million. 1 million ba yun? So, wala naman tayong 800,000, 800 lang ang meron, tapos wala tayong 1 million, 1 lang ang meron. So, titingnan namin kasi kung daw, pwede rin naman daw upahan. So, okay naman yung lugar kasi nga malawak naman yung kalsada at meron din silang talipapa dito. So, baga may mabibilan ka rin ng ulam. Yun nga lang, napakalayo talaga sa lahat. So, isa pa talaga sa hindi pwede sa amin yung malayong lahat kasi yung asawa ko minsan
mayroon siyang anti-depression na 'pag nade-depress siya o na-stress siya, umaalis siya, pumupunta siya sa donut, pumupunta siya sa SM, nagagala-gala siya do'n. So dito, parang pakiramdam ko hindi ka dito makalabas kung wala kang sariling private car. So ayan, nandito na nga kami at nag-park muna kami diyan sa gilid. At siyempre susundan namin siya, nandiyan nga pala kami naka-park. Susundan namin siya, siyempre taga dito siya at siya yung magga-guide sa amin. So, ayan ang kalsada. So, pinapakita ko sa inyo at nandito na yung anak ko. So, bababa kami dito sa hagdan pala na to. So, ayan. Medyo matarik. So, isa pa to sa hindi rin pwede sa asawa ko. Kasi kahit ako, sinasabi ko na nahirapan yung asawa ko dito. Okay lang siguro sa amin kasi kami malakas pa. Pero, syempre, for sure, yung asawa ko, diba? Kahit sabihin nila na wag mo nang isipin yung asawa mo. Pwede ba yun? Mag-asawa kasi kayo. Siyempre kung nahihirapan yung asawa mo, na nahihirapan ka rin. Kung masaya yung asawa mo, masaya ka rin. Pag stress yung asawa mo, na-stress ka rin. So, hindi yun porket na may edad na yung asawa ko, ibabaliwalain ko lang siya. So, ayun yung ayaw kong marinig sa ibang tao na, ayun, ganun-ganon. Siyempre may mga side opinion talaga sila dahil may edad na nga yung asawa, tsaka ako bata pa. So, wala akong pakialam sa kanila kasi gusto ko buo yung pamilya ko. So, ayan, naghahanap ako ng safety na lugar para sa amin kasi nga, gusto namin lumipat sa medyo malaking space pero wag naman sa nahirapan yung asawa ko, 'di ba? So, ganon. So, naligaw na nga kami dito at syempre lahat ng kapitbahay dito ay tinatanungan niya kasi nga matagal din pala siya ditong hindi nakapunta si June. So nagtanong siya diyan, tapos nagtanong din siya doon sa isang matanda kasi nga ang dami daw kasing butas. Hindi niya daw alam kung saan doon kasi nga oo nga marami talaga, tapos may pagbaba mo, may gate din. Siyempre 'di ba matagal pala siya ditong hindi nakapunta. Hindi lang isang taon. So, ang pinanghahawakan lang nila is ang picture. So, ayan, bumalik na naman kami doon. At lumusong na naman kami doon. At syempre, sabi nga ng lalaki na yan, nandoon siya may malapit sa multipurpose sa barangay hall nila dyan. So, ayan, sinusundan ko lang sila at syempre, dino-documentary ko yung lakad namin kasi pag-uwi ko ng bahay, pinapakita ko sa asawa ko kung saan kami pumupunta, sino yung kasama ko, tapos kung ano yung tinitingnan namin dyan. So, para syempre may idea din siya kung ano yung ginagawa ko kasi minsan, syempre alam nyo, kahit hindi nagtatanong yung asawa nyo, sabihin nyo yung totoo. Kumbaga sinasabi nila na, ayan, bumalik na naman kami dito. Ayun ba sinasabi na kahit ibigay niya yung password ng kanyang cellphone sa'yo, wag mong buksan. Kasi di ba may tiwala kayo sa isa't isa. So, dati wala akong tiwala sa kanya. Kaya, ngayon, parang natuto na ako. Diba, alam nyo yan. Sarili mo lang din kasi sasaktan mo kapag ganun. So, ayan, parang natututo na ako sa realidad ng buhay na kapag nagloko ang tao, kahit talian mo pa yan, kahit ikulong mo pa yan, kung magluloko yan. Kaya ako, hindi na ako nag-iisip dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. So, basta ako, ang tinatarget ko, yung makahanap ka namin ng malipatan na safe at secured. Pero, hindi ako dito pwede. O, ayan. Yan, babalik na naman kami dito dahil naligaw na naman kami dito at hindi na naman itong bahay na ito ang aming napuntahan. So, syempre, sabi ko, mali na naman ulit. Kaya sabi ko, ay, saan ba talaga? Kasi siya nga mismo, nalilito. Kasi nga, ang turo kasi sa amin dito, banda. Saan dyan daw yung bahay nila. So, ayun. Lipat na naman kami at may nagturo na sa amin na doon sa kabila. So, ayan, sa pangatlong pagkakataon, pang-apat na pala kasi kanina, tapos may nagtanong, pangatlo yun. Sa pang-apat na pagkakataon, natunto namin ang kanyang hidden treasure o yung kanilang bahay na na-abandon na. Na-abandon na kasi malalaman mo naman ang lugar kung natirhan pa ng tao or hindi o matagal na nawala ng tao. Kung mga saglit pa lang yan, hindi ganun kasi ang itsura. So ngayon, pupunta na naman kami dito sa isang lugar, dito na naman sa isang gilid. And then, bababa kami dyan. So ayan, bababa kami dyan. At nandito na nga yung bahay na gusto nilang isang tira or paupahan. Malaki rin yung bahay. Kaso lang, yung mga ditong nakatira, kailangan medyo malakas-lakas pa or alam nyo yun, yung makapaglakad pa ng maayos.
Siyempre, so ayan o nakikita niyo 'di ba matarik. So, imaginin niyo na lang kung yung asawa niyo na may edad, ta's dadalhin niyo sa ganito 'di ba nakakakonsensya naman. So, hindi lang yun dapat ikaw lang yung magbe-benefits. Isipin mo lagi yung kasama mo, yung mga anak mo, yung asawa mo. Siyempre wag kang kaagad-agad na magde-decide na alam mo naman na hindi ano, tawag nun, hindi concrete ba. So, ito na yung bahay na pupuntahan namin sa 4 na pagkakataon at natagpuan na nga namin. So, madaming madaming naiwan na gamit diyan, may mga hanger, may mga drum, may mga mesa, may mga electric fan, may mga sirang bintana. Alam mo yun, parang nag-boxing yung nakatira dito. Parang nag-boxing. So, sayang yung bahay na 'to dahil matagal na panahon na walang tao. At makikita mo talaga parang abandonado at ang daming tulo. Tapos ayan, so pinapaakyat niya kami sa taas para makita namin. Siyempre kapag wala talagang tao yung bahay ganyan, parang may mga damo na, grabe ang kapal ng lumot. Tapos yung isang pinto na yan, yan yung parang bungalow ta's nakadikit nga dito sa bahay. Malaki kasi nga yung tawag nun, parang ilang square meter ba 'to. Tapos yung isang bahay, hanggang 3rd floor. So, aakyatin namin 'yan. So, ayan nakikita niyo 'di ba maulan kaya puno ang balde ng tubig. Tapos ang daming mga basura, tapos may mga gamit pa talaga. Ewan ko kung anong nangyari dito, parang hideout. Wow, hideout. Parang ginawang hideout. Tapos ayan, 'di ba ito yung bintana. Tapos patarik na ng patarik, tapos madilim. May tubig daw 'to at kuryente pero siyempre hindi na namin pinabuksan kaya gano'n na lang. So, pagkakita ko sabi ko kaagad sa sarili ko, "Ay hindi puwede kami dito." Kaso malayo, malayo sa lahat. 'Pag bumaba ka dito, ang layo pa bago makarating sa pupuntahan mo. So, ayan. Siguro naninibago lang ako. So, ayan, may 2nd floor. Tapos, ayan, sabi niya nga, overlooking nga daw yung tanawin. Tsaka may mga gamit pang natitira. So, may mga cabinet pa. May bed. So, ayan. Tapos, ayan, tapos maakyat pa kami sa isang floor pa. Tapos, ayan, may mga Durabox pa dyan. May mga line ng internet. 'Di ba? Alam nyo ba? Ang hirap talagang magkaroon ka ng isang investment. Kunwari investment na 'to. Investment naman talaga 'tong bahay at lupa tapos napabayaan. Kasi 'di ba, 'di ko alam kung sabi niya kasi yung kapatid niya daw dating teacher, tapos 'yan mga gamit pa nga daw 'yan ng kapatid niya, matalino nga daw 'yun. Tapos ayan, marami pa talagang libro. Tapos ayan, alam niyo ba sayang talaga 'tong bahay na 'to. Kaso lang hindi talaga 'to puwede sa amin. So ayan, kung nakikita niyo bulok na rin yung kanilang sahig, ta's may kama, ta's ito yung view sa labas. So overlooking nga naman talaga siya kasi nasa mataas siya na bahagi tapos sa baba may mga bahay at ayan, talagang malamig dito kasi yung hangin ay fresh galing sa mga punong kahoy. So ayan, maraming salamat dahil at pina-view mo sa amin yung bahay at siyempre kami ay aalis na at babalik na kami doon sa kalsada. Nakita niyo 'yan, grabe ang lumot 'no. Pero yung kasama namin binisita niya muna saglit tong kanyang mga kapitbahay kaya sabi ko antayin na lang namin siya sa taas. Kasi ako talaga kung ano lang talaga yung gusto kong puntahan, yun lang yung pupuntahan ko. Hindi mo na ako puwedeng mayayaya na ganito, ganito, hindi ko na talaga 'yan kasi hindi 'yan ang pakay ko. So, sabi ko sa anak ko, "Tara na balik na tayo sa taas, antayin na lang natin siya doon sa highway." So, ayan, at inantay nga namin talaga siya doon sa highway. Ayoko kasi ng kunwari yung plano mo, pupunta ka sa ganito, tapos hindi hindi natuloy, tapos may ibang pumasok na plano. So, ayoko ng gano'n. Ako kasi talaga i-stay talaga ako kung ano yung napag-usapan, yun lang dapat. So, hindi na ako nag-standby do'n kaya sabi ko sa anak ko nandito. Maganda naman yung highway nila, kadalasan naman talaga street parking. So, ayan,
malawak din naman yung area nila. Pero syempre, ang layo po nito sa lahat. Kung nakikita nyo, may tindahan lang dyan na isa. Tapos, ayun, yung dadaanan naming talipapa. Kaya, nai-stress din talaga ako. Nahihirapan. Ilang linggo na akong stress. So, ayan. So, paalis na kami nito. At sabi ko nga, pauwi na kami. At paglabas namin dito, sabi ko sa anak ko, ano yan? Sabi niya, yan ang tinatawag na hingahan. So, ayan, nagpunta muna kami saglit dito at ang parking nila dito sa motor ay 10 pesos at may CR din sila dito na 10 pesos. Ang mahal, no? Mahal lang kanilang CR, 10 pesos. Tapos sabi ko nga, Kuya, may bayad yung CR? Sabi niya, meron. Siyempre, meron. 10 pesos. Sabi nga nang nagbabantay. So, ayan, hindi po dito talaga ang parkingan dahil binago nga nila. Kaya sabi ng anak ko, dati daw dito lang daw siya nagpa-parking. Sabi ko, dati yun. Tapos, ayun, pumunta kami doon sa isang parkingan. Ayun o, yun. Yun, doon kami pinapaparking. So, nagbayad na muna kami niyan. At tapos, paglabas din namin dyan, mamaya sa isang gate, checkin nila kung meron na kaming parking ticket. Naintindihan naman namin yun kasi nga para yun sa maintenance ng lugar nila. So, baga, pag gusto kasi ma-develop ang isang lugar, kailangan talaga mag-implement sila ng mga fee. Diba? Katulad nito, parking fee. So, sabi ng isa, hindi daw dito pwede. Sabi ng anak ko, ay sayang. Sabi niya, dati dito ako nagpa-parking. Sabi ko, wala na, doon na nga sa lahat. So, anyway, habang gumagawa talaga ako nito ng vlog, medyo, alam mo yun, lutang ako. Pumunta kasi ako dito, wala akong dalang pera. So, ang lakas ng loob ko magyaya ng kape, diba? Pero wala akong pera niyan. So, mayroon naman kaming pera, pero hindi ganun kalaki. Buti na lang nagkasya. Kasi nga, wala talaga to sa plano namin na pumunta kami dito. At mayroon pang isang batang lalaki na pagpunta dyan humingi sa akin ng barya. Tapos sabi niya nga sa akin, para daw tumagal kami ng boyfriend ko. Ha? Sabi ko, hindi ko yan boyfriend, ko yan, anak ko yan. Sabi niya, ay ganun ba? Kasi sabi niya daw, bigyan mo naman ako ate ng pambaon, 10 piso para para tumagal kayo ng boyfriend mo. Sabi ko, ala, hindi ko yan boyfriend, anak ko yan. Sabi ko, sa Pasko na lang babalik kami dito. So, ayan, ito nga pala yung view ng hindi siya maganda kasi tag-ulan. Kaya sabi ko, sa susunod ko na pag-vlog, gusto ko pumunta dito yung araw naman. So, ayan siya, makikita mo yung Laguna Bay, Manila Bay, tapos Metro Manila sa baba, tapos ito nga siya. So, ayan, o diba, binilisan ko lang ang pagkuha ng film kasi nga, pumapatak na naman ang ulan. So, walang cover yung aking cellphone at tayo ko namang masira yung cellphone ko, no? Kasi, syempre, mahal na ngayon ang mga cellphone. At, syempre, pag nasira to, paano na lang ang aking buhay-buhay na vlog ko, diba? So, ayan, bumaba kami dito at sabi nga ng kasama ko, ang dami pala dito ang artista. Ayan, kung nakikita nyo, haggard talaga ako dyan. Sorry na lang. So, medyo tinatamaan ako ngayon ng maraming blessing, kaya medyo haggard ako. So, yung problema kasi, hindi ko sinasabi na problema. Sinasabi ko lagi dyan, it's a blessing. Kasi kung wala kang problema, siyempre hindi ka magiging matatag. So, kapag hindi ka matatag, ibig sabihin hindi ka sinusubok. Kaya kasi naging matatag kasi sinusubukan ka ng ating Panginoon. So, ayan. Alam niyo, walang-wala naman talaga itong mga ganito sa buhay ko kumpara sa buhay ko dati. Kaya kapag nakakakita ako ng magagandang view na wala sa plano, sinasabi ko, mayroong plano si God para sa akin kung bakit niya ako sinusubukan ng ganito. So, ayan, first time ko dito sa isang lugar at wala akong dalang pera. Kaya pupunta kami dito at bibili lang kami ng 3-in-1 coffee at syempre gusto ko makita ang magandang view ng Metro Manila galing dito sa taas ng bundok. So pagpunta namin dito, ang haba-haba pala ng pila.
Kasi sabi ng anak ko lahat daw yan ay naka-reserve. Nagre-reserve sila or pila-pila para makakuha ng kanilang order. So, umalis kami doon dahil ito nga daw yung bagong spot at sabi ng anak ko, doon na lang tayo sa taas kasi doon walang pila. So, ayan, lumipat kami sa taas at galing dito sabi ko, pwede pala dito mag-street parking at syempre, ang dami din talagang taong namamasyal dito kahit tag-ulan, lalo na kapag may wheels ka. So, ayan, mabilis ka lang talaga makapunta dito. So, ayan, sa dito nga lugar, yung tour guide naman namin ay ang aking anak na gala. So, siya yan. Ang nakaputi na yan. Siyempre, siya yan. Kaya sabi sa akin, pag na-stress daw ako, pumunta lang daw ako dito at sumigaw ng Darna. Kasi daw para mawala daw yung aking stress. At totoo naman, nakakatanggal talaga ng stress yung mga lugar na bago sa paningin mo. Tapos sa pag-uwi ko ng bahay nito, sinabi ko sa asawa ko, may napuntahan kami ng magandang lugar, punta tayo doon bukas. So pagkabukas, nag-ulan na naman, so hindi na naman kami nakapunta dito. So ang ginawa ko, pinapanood ko sa kanya yung mga video na nakuha namin doon, syempre. So, aakyat kami dito sa isang lugar, nasa 6:30 na to ng gabi, kung mapapansin nyo. At dito na part, may nakalagay sila na babala na madalas nga daw nawawalan ng motor at kita nyo yan ang haggard ko, 'di ba? So, sabi ko, sabi ko bilisan natin kasi baka ayan na yung ano nila, yung karatula nila nga madalas daw nawawala ng motor. Kaya sabi ko sa anak ko, bilisan natin, baka tangayin ng motor natin dun sa baba, wala tayong masakyan pa uwi. Sabi kong ganon. So, ayan na, papunta na kami dito at hindi pa po talaga ito renovated or developed kasi maputik pa siya, hindi pa sementado lahat ang kalsada, pero syempre, sa may-ari ng kapihang iyan, isa na to sa pinakamagandang investment o isa na to sa magandang tanawin kasi alam niyo bakit? Nasa tuktok ng bundok, siyempre nag-invest ka dito, hindi mo naman alam kung kailan, kung anong petsa o gaano kadaming tao ang pupunta dito, 'di ba? So, ang binitawang mong pera dito, ang laki-laki. Tapos ang pupunta dito, minsan hindi naman bumibili ng kape, nagtatambay-tambay lang diyan, makakakuha lang ng magandang view, makapag-date lang, o 'di ba? So, ayan, pupunta nga kami dito at order na nga kami ng 3-in-1 coffee, no, hindi marami silang ano dito. So, ayan, kumuha ako ng video kasi syempre, hindi ko na naman alam kung kailan ako makakabalik dito at gusto ko lahat ng lugar na mapupuntahan ko ay i-upload ko para naman, syempre, memories yun. Syempre, alam mo na, ibig sabihin, madami ka na din napuntahan o nakapunta ka na rin dyan, di ba? Ang ganda ng view. Diyan dapat kami kaso ang haba ng pila kaya nag-change of mind kami. Dito na lang kami sa taas sa may mga palotsina na mga upuan. So, ayan kung nakikita nyo may mga bikers dito, may mga nagde-date dito, tapos napalibutan sila ng mga ilaw, o diba ang galing-galing. Tapos may tugtog yan, pero syempre, hindi natin pwedeng isama ang tugtog kasi ayoko na naman na makapiright na naman ako. So, ayan, kasi nga, tawag nun. Kapag hindi kasi gumagamit ng music galing sa license o sa library ng YouTube, magkakaroon ka ng violation. Kaya ito, nakapag-order na kami ng kape barako. Sa akin naman ay winter melon, coco milk. Ang laki-laki na pala. So, hindi ko naubos. So, ayan, nasarap sa mata, 'di ba? So, ini-enjoy namin ang moment na to. Kasi mamaya-maya konti, aalis na kami pauwi. So, ayan. Siguro sabi ko mas maganda siguro dito pag hindi tag-ulan. Kasi siyempre nakikita nyo yan basta yung mga upuan. So, hindi kayo makapag-enjoy kasi maputik. Tsaka siyempre dahan-dahan lang kayo pag pumunta dito. So, ayan na po ang view ng Metro Manila galing dito. Tsaka, 'di ba? Ang ganda-ganda. Mayroon pa lang ganito, no? Ang galing ng mga concept ng mga nag-i-invest sa mga ganito, yung magbibitaw talaga sila ng malaking puhunan para lang magkaroon sila ng ganito kagandang lugar para sa kanilang business. Alam nyo bang hindi madali magkaganito? Wow! Sana all na lang talaga. So, ayan.
So, ayan, kita nyo yan. Galing yan dito sa, sa taas, kung saan yung walang pila. So, ayan nga, sabi ko sa inyo, meron din sila ditong CR. At ang CR nila is 10 pesos. So, pag pumunta ka naman dito, hindi ka naman magkakasakit sa bato kasi nga, mayroon ka namang CR at nakakawala talaga ng stress. Ayan o. Ayan o. O, diba? Nakikita nyo yan. Alam nyo ba, pinipray ko talaga na isang araw ay makakapag-travel din kami ng mga anak ko at ng pamilya ko. Kaya please, supportaran nyo naman yung channel ko. Tapos, wag nyo naman bawiin yung mga subscribe nyo kasi nag-uumpisa pa lang ako. Pero syempre, sa mga gusto lang yan, wala lamang pilitan. So, ayan, malapit na nga kami makauwi at syempre, nakikita nyo, enjoy din naman yung anak ko dyan. Siya kasi yung aking driver for today's vlog. So ayan, syempre, pinakapi. At yan, si Mr. June, ang aming tour vlog din doon sa kanyang bahay na ilang taon niyang dinapuntahan at naligaw-ligaw siya. So, ito naman nga side ay pauwi na kami nito. At syempre, babalik kami doon sa aming pinagtas kanina na street. At syempre, bago matapos ang aking video, gusto ko pa rin kayong pasasalamatan sa lahat ng nagsuporta, lahat ng nag-subscribe, lahat nag-like at nag-share ng aking video. Maraming salamat. At syempre, alam kong malayo-layo pa yung aking lalakbayin dahil nasa 300 plus pa lang ang aking subscriber. So, nasa 700 pa yung kailangan ko. Pero okay lang yan, in God's time. Mabubuo ko rin yung 1,000 subscriber ko at ang 4,000 followers. At ayun lang, maraming salamat. Thank you so much. See you on our next video. Bye-bye. Don't forget to subscribe, like, share, and comments. Bye-bye!